Hello. Gandang maga po. Only love can fill this world with lasting peace. Only love can give the strength to stand the test. Only love can tame an angry heart, a light that darkens path. Oh, our weary soul, that he may live once more. Look for love, and you will find true happiness. Look for love, once you'll find love, you'll have the best. Look for love, and you will find the truth. The fears away the doubts that drive away the cloud and set your spirit free. Live for love, and love will fill your heart each passing day. Live for love, and love will surely guide your destiny. With this love you will discover the wonders the passion never revealed. It please deep love, and you will know the tender embrace and magic it brings. Live for love, together we will live without fear. We live in love, that hate might disappear from every heart. Share this love in our splendor, fight for love without surrender. Live for love, live for love, you and I. Live for love, together we will live without fear. Believe in love, that hate may disappear from every heart. Share this love in our splendor, fight for love without surrender. Live for love, live for love, you and I. Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya po ay napakabuti at kailanman ay hindi po tayo iiwan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ay ating hahamuin sa Colossus chapter 2 verse 6. Yang tinanggap ninyong Panginoon si Jesucristo. Mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay at magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuturo sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo at hindi mabihag ninuman sa pamagitan ng walang kabuluhan at mandarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabihin ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos na kay Kristo nang siya'y maging tao at dahil sa inyong pagkakipagkaisa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay sa inyong buhay, sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamalaan. Dear brothers and sisters, ang mabuting balita po ng Panginoon. Dear brothers and sisters, ang mabuting balita po ay ipinapahayag po sa atin na magkaroon tayo ng ganap na pamumuhay habang tayo po ay nabubuhay, na nakasalig ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa Kanya ang buhay, sa Kanya ang pagpapala at sa Kanya ang kapangyarihan, sa Kanya ang lahat ng bagay, kung kaya't tayo po ay dapat sa Kanya umasa at magbigay ng patuloy na parangal at patuloy na pagluwalhati sa Kanyang pangalan. Dear brothers and sisters,
ito po ay pinamagatan ko God is able to disable. Ang pak po nito ay hindi po sa mga bagay na nakikita, kundi ang buod po nito ay ang katotohanan, ang truth, na kung saan God is God of is impossible. So, pinakikita po ng Diyos, kailangan ang ating mind po ay ma-renew. Sabi nga po, survival and success, renewing of the mind. Ability is a wisdom to rejoice. So, ibig sabihin po, ipinakikita po, if your mind is not renewed, then you cannot have God's blessing to come to you. Kapag hindi po na-survive ang ating mind, ay hindi po natin mararanasan ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. At higit sa lahat, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. So, dear brothers and sisters, ano po ang dapat natin gawin? Sabi nga po ng Matthew 11, verse 28, ay lumapit kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan kayo ng kanyang kapahingahan. At sabi po ng Santiago chapter 5, ito pong sabi, na sinasabi po sa Santiago, ay kung wala kayong sapat na karunungan, tayo daw po ay sa kanya lumapit. Sapagkat ang karunungan ay nanggagaling sa ating Diyos. Ito pong sabi, mga kapatid, magalak kayong kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagat alam ninyo, lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya, matapos inyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan, sino man sa inyo humingi sa Diyos at sila bibigyan, sapagat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagat nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. At huwag umasang tatanggap ng anuman sa Panginoon. Ang taong pabagbago ng isip, di alam kung ano ang talagang ibig. So, makikita po dito ng Panginoon kung bakit po nais natin ng Panginoon na ma-renew ang ating mind. Sinasabi po dito na John 16 verse 33, ito po sabi, kung bakit po sinasabi po ng 6:13 verse 33, ito po sabi, John 16 verse 33, ito po sinasabi, 33 yon. Ang sabi po dito, pinakikita po ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Sa John 16 verse 1, huwag kayong mabalisa, kundi manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin, sabi ng Panginoon. At sinasabi po ng 33, ito po ang sabi, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan at pakipagkaisa sa akin. Mayroon kayong kapigatian sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, dear brothers and sisters, so pinakikita po, marami po sa buhay at pamumuhay natin, marami po ang dumaranas ng iba't ibang pagsubok. At itong mga pagsubok pong ito ay halos hindi po mapagtagumpayan ng karamihan at ng maraming tao. Because Jesus said that victory is sure in Him. In this video, Jesus will teach how to live a life of victory in Christ Jesus. So, paano tayo
mamuhay na tayo nagtatagumpay. So, pinagkikita po ng Diyos sa Colossus na yaman tayo tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Kaya tayo po ay mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban upang mapagtagumpayan natin po at isalig natin sa kanyang ating buhay. So, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin na may pananampalataya sa Diyos, dapat tayo po ay magpakatibay. Sapagkat ang Diyos po ay dumarating, nakasama na siya'y sumasabay o sumasama sa atin sa pamagitan po ng ating matatag at matibay na pananampalataya. Kung bakit nakagagawa ng himala ang Panginoong Hesus? Sapagkat ang bawat isa sa atin ay mayroong matibay at matatag na pananampalataya sa Kanya. So, pinakikita po ng Diyos, sabi po dito, ang mundo daw po, ang mundo natin ay mayroong mga tribulation, but be of God cheer. So, kung dumaraan po tayo sa mga tribulation, ano po ang tribulation? Yung pong mga nararanasin natin na kakaiba, na ang tribulation po ay yung dumadanas tayo ng mga circumstances, mga pagsubok, mga problema. Yan dumadaan po yan sa buhay ng tao. May mga iba't ibang klase ng sakit. Yan po ay mga pagsubok. Ang tawag po dyan ay tribulation. So, dito pinakikita na kailangan po ang Panginoong Hesus ay tanggapin natin bilang Panginoon. Dear brothers and sisters, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at tanggapin natin at tayo patatawarin ng Diyos at pag pinatawad tayo, buksan natin ang ating puso at tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at sarili natin tagapagligtas. So, pinakikita po ng Diyos kung bakit God is able, ang ating mind daw po ay nakakulong sa mga bagay na negatibo. Na ang bawat mind natin ay dapat ito'y laging positibo. Ang ating pag-iisip sapagkat tayo po ay nasurvive na sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. So, pinakikita po, hindi na dapat tayo dumadaan sa matitinding pagsubok, kundi tayo dumadaan na po sa pawang kagalakan ang ating buhay at ang ating pamumuhay. Because ang ating Diyos daw po ay makagagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kaya ipinakikita po ng Diyos na sa kanyang pagliligtas doon sa mga Israelite ay nararamdaman po ng Panginoon na ang tao po, ang mga Israelita sa pananakop po doon sa pagkaka-under sa kanila ng Egypto, ng Paraon, ay pinahihirapan po sila. At sila po ay nakakaramdam sila po ng paghihina at sobrang hirap at pagod. Ngunit, dear brothers and sisters, doon sa kanapong pagdaing, sa kanang paghihigbi, sa kanapong pag-iyak, sa kanapong pagdadamdam, yung kanang mga emosyon, dito po naramdaman ng Panginoon ang sobrang awa sa kanila ng ating Panginoon Jesucristo o Yahweh. Sapagkat dito po ay nung maramdaman po ng Diyos na sobrang hirap na at dumadaing na, nakakaramdam siya ng pagdaing ang mga Israelite, ay sinuko po niya si Moises at doon po ay inutusan niya po na iligtas. Bumalik siya sa Paraon, pumunta siya sa Egypto at iligtas ang mga Israelites. At dito po ay nagampanan po ni Moises ang pagliligtas sa mga Israelite hanggang sa sila po ay huntingin o habulin ng mga Egyptian sa panguna ng leader ng Egypto, ang Paraon. At dito po ay pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga taong sa kanya po ay nagmamahal. Ngunit kadalasan po kahit anong gawin sa atin ng Panginoon na pagliligtas,
pag-ako, pagmamahal, kahit pagbibigay, pagpapala, naandun pa rin na hindi po nakakaranas ang Panginoon, nakakaramdam Panginoon na ang tao po ay magbalik loob sa Kanya at humingi ng tawad kung nagkasala at magpasalamat man lamang sa Kanya. At ibig sabihin po, ipinakikita po ng Diyos doon sa panahon ng Exodo, ang mga Israel po ay naandun yung marami na po silang nagawang pagkakasala sa katigasan ng kanilang ulo. Ngunit sila po ay tinuturuan ni Moises ng Panginoon, si Moises, at tinuturuan ni Moises sila na sila po ay huwag manghihina o huwag silang mawawalan ng pag-asa sapagkat ang kasama nila ay ang Diyos na makapangyarihan. Sabi po ng Joshua chapter 1 verse 9 and 10, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo at tibayan ninyo ang inyong loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. So pinakikita po ng Diyos na para po masurvive ang kanila pong mga negative thinking, ang mga Israelite po ay nag-iisip na doon sa Egypto po, sa panguna po sa pagsap sa kanila ng Paraon, ay doon po sila ay kumakain naman sila. Pero sila po ay kahit naghihirapan, kumakain po sila ng 3 beses maghapon. So dito po, kaya nung iligtas po sila ni Moises, dumaan po sila ng mahabang panahon na dito po ay nagutom po sila at uhaw na uhaw at sobra pong pagod. Ngunit, dito po ipinakita ng Panginoon na sila po ay dumadaig kay Moises at sabi ng mga Israelite, tumawag ka na sa Diyos mo. Ngunit hindi nila alam na yung nagliligtas na Diyos sa kanila sa pamagitan ni Moises ay ang Diyos po nila. Na ibig sabihin, ipinakikita po ng Panginoon na handang tumugon, handang tumulong ang ating Diyos na makapangyarihan, ang Diyos nating buhay, na handang tumulong sa mga Israelite. Ngunit, nung si Moises na po ay tumawag sa Panginoon dahil sa bag-awa sa mga Israelite, ay dininig po siya ng Panginoon. At si Moises po ay nagpalabas ng sa pamagitan ng kanyang tungkod at yung pong bato ay pinupok niya at lumabas ang sariwang tubig. At do'y natuwa at nagkaroon ng kagalakan ang mga Israelites. At doon po ay hinabol sila ng mga Israel, ng mga Egypto, at sila nga po ay hinawi ng Panginoon ang dagat at sila po ay nakatawid at ang mga Egypto po ay humabol at namatay po ang mga Egyptio. Dito po ay pinakikita ng Panginoon na ang bawat isa sa atin po, kapag tayo po ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, ang Diyos po natin ito ay hindi tayo kailanman hihiwalayan. Sapagkat pinakikita po natin na nung tayo po ay iniligtas sa kapahamakan sa pamagitan ng kanyang pagkakamatay sa krus at napagtagumpayan na ng Panginoon ang sanlibutan, dito po ipinakita ng Diyos ang kanyang pong pagmamahal sa bawat isa po sa atin. At hindi po tayo pinabayaan. Anuman ang mangyari ay hindi po siya kumiwalay sa atin. Tayo po ay kanyang sinakluluhan, tinulungan, iniligtas ng ating Panginoon sa araw-araw nating pamumuhay. At tayo po ay nakaranas ng masaganang pagpapala sa tulong at biyaya ng ating Panginoon Jesucristo. So, pinakikita po ng Panginoon, kailangan po ang pananampalataya natin ay dapat maging matatag at matibay. Sapagkat ang ating mind po, ang lagi pong laman ng isip ng mind natin, ang tayo po ay magpakapagod, magbigay ng magsikap para tayo mabuhay. Yes, tama po yun. Pero, ang gusto po ng Panginoon, na kapag ikaw po ay nagsisikap, na ikaw'y mabuhay at mamuhay, kailangan po ang Diyos po ay laging sinasangguni sa ating araw-araw na pamumuhay. Amen? So, ang ating mind po, ito daw po ay na kapag anumang inisip natin na gagawin sa maghapon,
kailangan po ito po ay magiging success. Kailangan isipin natin na ang ating buhay at pamumuhay ay magiging matagumpay sa pamagitan ng mga pangako at salita ng Diyos na atin pong panghahawakan habang tayo po ay namumuhay. Amen? Sapagkat dito po nakasalalay sa mga salita at pangako ng Diyos na ating sinasampalatayanan at ating kinakapitan ang ating magandang kinabukasan. Kaya kailangan i-renew natin ang ating mind at tayo po'y sumampalataya sa Diyos na makapangyarihan. Di man siya natin nakikita ang Panginoong Jesucristo, ngunit ay nananampalataya na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, pinakikita po ng Diyos, nung panahon na sila po ay naglalakbay, kung bakit God is able to disable mga walang imposible. So, ito po ang sinasabi na sabi po, wala pang pagsubok, unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ang lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi pinapahintulit ang kanyang sa kayo'y sumukin ng higit sa inyong makakaya. Salit, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So, pinakikita po ng Diyos, anumang mga problema at pagsubok ang ating dinadaanan. Sinasabi po ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay dapat laging nananalangin sa Kanya. Huwag nating kakalimutan na tayo po ay laging manalangin sa Kanya. Sapagkat na ang susi po and the weapon natin ay ang pananalangin. Sapagkat tayo po ay may karga ng Word of God. So, ang gagawin na lamang po natin, ipapalo up na natin sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin, i-reverse natin sa Kanya ang Kanyang mga pangako na ating sinasampalatayanan, pinaniniwalaan, at lahat ng ating kahilingan, ang lahat ng ating problema ay tiyak sasagutin ng ating Panginoong Jesucristo. So, pinakikita po niya na sabi po, manalangin kayong lagi, 1 Thessalonica chapter 5, verse 16. Manalangin kayong lagi, at sabi po doon ay magalak kayong lagi at manalangin at magpasalamat kayo sa Panginoon. So, bakit po inuutos niya yun? Sapagkat sabi po dito, ipinakikita po ng Diyos, bakit God is able to disable, alam ba ninyo na kayo ay templo ng Diyos? At nananahan sa inyo ang Kanyang Espiritu. So, dito po ipinakikita na kung bakit tayo po ay nananalangin, nang tayo po'y tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. The Spirit of God is in me, ay nasa sa atin, nasa sa iyo. Kung kaya't kailangan daw po ay tayo po ay huwag matatakot, huwag tayong mababalasa, huwag mangangamba, tayo po ay manalangin sa Kanya. At sabi ko nga dito, ang ating puso, ang ating katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos. Na kapag ang templo ng Espiritu ng Diyos ay kinakargahan natin ng salita ng Diyos, dito po mo may experience ang kumilos, ang Espiritu ng Diyos para dun sa lahat ng iyong hinihingi, inaasam-asam, pinapangarap sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Ay gagawin po yun at makakakamtan po natin. So, pinakikita po dito ng Panginoon, hindi ang ating pong katawan ay templo ng Diyos. Kaya kailangan ang ating pong katawan na templo ng Diyos ay hindi po dapat natin itong lagyan ng mga bagay na makasisira o makapagpipighati sa ating sa Espiritu ng Diyos. Ano po yon? Ang negative thinking, ang mga bagay na walang kabuluhan. Ano po yun? Ang mga bagay na tayo po'y nagagalit, sumasama loob, hinanakit, nagtatampo, hindi magpatawad, hindi tayo nakahihingi ng tawad. Kung bakit yan po ay ang Espiritu ng Diyos, kahit may salita tayo ng Diyos, may Kanyang mga pangako,
pag hindi mo sinurrender po at hindi natin na isurrender sa Diyos ang ating mga kasalanan, tiyak hindi po makagagalaw ang ating Panginoong Jesucristo, ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin upang tayo po ay pagpalain. So, nakikita po ng Diyos, parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat binaliwala ang templo ng Diyos. So, nakikita po dito na parurusahan talaga ng Diyos ang magwasak ng kanyang templo. Ano po ang templo ng Diyos? Ang ating puso, ang ating katawan. Na kapag itong ating katawan po ay sinisira natin sa pamagitan ng mga kasalanan, kagaya po ng paglalasing, kagaya po ng mga bisyo, kagaya po ng panunungayaw, pagsisinungaling, pagguwa, pangangalunya, at saka yung mga karimari-maring pong pamumuhay na tayo po ay nagsasalita po ng mga walang kabuluhang pananalita, ay parurusahan tayo ng Panginoon kung bakit nagkakasakit po ang maraming tao. Bunga po yan ng kanilang mga kasalanan. Kung para hindi nakaabuti ng kamatayan, sapagkat sabi nga po sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ni Kristo ay buhay na walang hanggan. So, nakikita po dito na kailangan anumang kasalanan po natin ay dapat ito'y pagsisihan na po natin. Habang may panahon pa at hindi pa tayo nakakaranas ng mga consequence, test, o yung mga kaparusahan na ating dadanasin. Kung bakit ang mga tao po ay may sakit. May cancer, may high blood, may diabetes, may tumor, mayroong iba't ibang cancer, mayroong pong prostate, mayroong pong sa mind, mayroong po doon na colon cancer, leukemia, ano man po ang karamdaman ng tao na dinadanas po, ayan po'y bunga ng mga kasalanan na ginagawa at sinasalita at iniisip ng bawat isa. So, dapat po yan ay pagsisihan po natin. So, hanggat may panahon pa, hanggat ikaw po ay hindi pa dumarating sa iyo ang consequence, ang kaparusahan, alam mong ikinagkasala na, ihingi mo na agad ng tawad sa Diyos upang hindi na po dumating ang kanyang kaparusahan. Kaya tayo po ay sabi po ng Roma 12 verse 2, kaya't huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundo. Mag-iba na kayo ng isip upang makita nyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung kaya't, paano po natin tayo magbabago? Ialay mo ang iyong sarili, isang buhay na hain at handog na nakalulugod sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoong Jesucristo. So, nakikita po ng Diyos, ang bawat isa po sa atin ay ang Panginoong Jesus po. Bago po siya dakpin ng mga salarin, agad-agad po niyang tinipon ang kanyang mga lagad. At inanyayahan po sila na sila'y magsalo-salong kumain upang matupad sa kasulatan ang kanya pong dadanasing sakripisyo o suffering. At dito po, ipinakita ng Panginoon sa pamagitan ng tinapay at pag-inom ng alak. Sabi po ng Panginoon, tanggapin niyo ito ang aking katawan, ito yung aking katawan ng bago't walang hanggang tipan na yun. At sabi, tanggapin nyo ang alak bilang isang bagong tipan. Sabi niya. So, pinakikita po ng Panginoon na sa pamagitan ng tinapay at alak, nasa kanya pong pagpupulong, sa kanya pong pagkain ng hapunan, dito po na-experience, nakita ng mga lagad na bawat isa po ay may dadaan ng mga pagsubok. Ngunit ano po ang katawan? Ang katawan po na sinasabi ng Panginoon ay ang kanya pong mga salita na dapat kainin natin, ikarga natin, iukit yan sa ating puso ng Panginoon. Ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga lituntunin, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga batas
dapat ito po ito'y ikinakarga natin sa ating puso at ito'y ating pong tatandaan sapagkat dito po masusurvive ang ating buhay at magandang kinabukasan ay ating makakamtan. So, pinakikita po ng Diyos yung kanyang dugo. Ang kanyang dugo po, sa krus ng Kalbaryo, siya po ang binili, siya po ang ipinalit, siya po ang itinubos sa bawat isa sa atin upang ang bawat isa sa atin na makasalanan ay manatili na po tayong malinis. So, ibig sabihin ng Panginoon na ang bawat isa po ay dapat manatiling malinis, walang bahid ng kasalanan sapagkat tinapos na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng ating mga kasalanan at sana tayo magdadala ng hirap, ngunit ang Panginoon na po ang umako upang tayong lahat ay maligtas sa galit ng ating Diyos. So, nakikita po ng Diyos na ang sabi po dito, kayo ay templo na nahayag sa buhay ninyo. Nakita namin siya at pinatutuhanan sa inyo. So, pinakikita po ng Diyos, God is a part of encounter. So, ayon po sa Roma 8:11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, ang siyang muling bumuhay kay Jesucristo. So, ibig sabihin po, na kapag nananahan na sa atin ang Espiritu ng Diyos, dapat lagi natin tatandaan, tayo po ay agad-agad humingi ng tawad sa lahat ng ating mga pagkukulang at nagawang kasalanan. Upang hindi na po dumating ang kaparusahan. Ito po. So, yung nakikita po dito, may isa pong kwento. May isang lalaki na bumili po ng motorsiklo. At sa kanya pong motor, ipinakita po yan sa akin. Sa kanya pong pagbili, sabi, tinadyakan niya po yung padya para umandar. Ngunit, isa, hindi po umandar. Ibig sabihin po, kahit po tayo dumandaan ng mga problema at pagsubok, huwag tayo agad babackslide. Tuloy-tuloy po tayo. So, another again. Tayo at yung motor po ay pinadyakan uli, hindi pa rin umandar. Pero hanggat hindi natin alam na tayo pinatawad ng Panginoon, ngunit huwag tayong magsasawa. Saan? Sa pananalangin. Sabi ng Panginoon, manalangin kayong lagi at huwag kayong magsasawa. Sabi po ng Luke 18:1. Pangatlo, nung kanya pong pinadyakan na po muli ng isang padyak uli ang motor, umandar po ang motor. Dito po ipinakita ng Diyos na siya po ay buhay sa bawat isa sa atin. Hindi po siya nakalilimot sa bawat daing natin, sa bawat ating panagpoy sa Kanya. Siya po ay tutugon at tutugon sapagkat tayo po ay binuhay ng Panginoon upang maranasan natin ang kadakilaan at makita natin ang Kanyang kabutihan ng Panginoon Jesus. So, dito pinakikita po. At isa pa rin pangyayari ang nakita ko. Isang preacher po ang tumayo sa stage sa Araneta Coliseum. At naandun po yung isang parang box na malaki at may takip na luna. At dito po, sabi niya, habang siya pinagtoto, ang sabi po niya, kadalasan hindi natin alam kung anong ating kalalagyan sa araw ng bukas. Pero maging handa ang bawat isa sapagkat tayo po ay mayroong patutunguhan. So, ang patutunguhan po yun ay sinasabi niya buhay na walang hanggan. Sapagkat doon walang luluha, wala na pong makakaranas ng karamdaman, wala na pong kahirapan, wala na pong mga problema at pagsubok. Doon ay pawang pagpupuri sa Diyos. Dito po ipinakita
Yung binuksan po ay isang ataol, napakalaking ataol. At dito po, nung makita po ng mga tao, ang mga tao po ay nagulat. Bakit po? Sapagkat sabi niya, ang bawat isa sa atin ay sasakay dito. At ang sabi ng preacher, dapat tayo maging handa sa pagdating ng panahon na tayo kukunin ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang bawat isa ay nagkakasala. Kaya kailangan po mag-repent agad tayo sa Panginoon. Humingi agad ka ng tawad sa Diyos at tayo patatawarin at matapos tayong mapatawad, tanggapin mo agad ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas at hari ng ating buhay. Dumating man ng atay kunin ng Diyos at sumakay tayo doon sa sinasabi niyang ataol, tiyak tayo po ay may buhay na walang hanggan. So nakikita po ng Diyos na parito ang magnanakaw upang magwasak at pumatay ng buhay. Na parito ang Panginoong Yesus bilang Panginoon. Ang natin at tagapagligtas na parito siya upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa bawat naririnig nating mga salita ng Diyos, sa bawat mga ipinapahayag ng salita ng Diyos, sa bawat puso natin ng Panginoon, ay huwag po nating kakalimutan na ang Diyos po ay nagpapalaala na tayo po ay maging handa. Sapagkat sa bawat paghahanda ay mayroon pong kapakinabang. Ano pong paghahanda? Na kapag tayo dumating ang ating Panginoong Hesukristo, hindi natin alam kung anong araw, kung anong pwede bukas o madaling araw. Ngunit tayo po ay maging handa sapagkat kakamtin natin ang buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. So, pinakikita po ng Diyos, dito pa man sa lupa, ay pinaparamdam na ng Panginoon na tayo po ay ligtas. Ngunit, ang gusto ng Panginoon, bilang mga ligtas na tinawag ng Diyos, sa kanyang pangalan, tinawag tayo ng Diyos, hinirang, pinili tayo sa karamihan, ay dapat tayo po ay sumunod sa kanyang mga pinag-uutos upang sa ganon ay hindi po tayo mabaliwala ng Panginoon kung siya'y dumating ng anumang oras. Ano po ang kanyang ating susundin? Ang kanyang kalooban, ang kanyang alituntunin, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga batas. At sabi nga po, ang ating susundin ay una siyempre ang tayo po ay umibig sa ating Diyos una sa lahat at maging sa ating kapwa. Pangalawa, ang tayo po ay magpakabanal habang tayo nabubuhay. Gawin natin na tayo magpakabanal, maging may nahon, ikarga natin, tanggapin natin, ikainin natin ang fruit of the Holy Spirit. Ano po yun? Galatia 5:22. At kung magkaganon, tayo po'y sumampalataya ng lahat ng pagpapala ng Panginoon na ikiklaim natin ay ating makakamtan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Filipos 4:19, at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi maubos-ubos, ipagkakaloob niya ang lahat ng ating maibigan sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. Kaya dear brothers and sisters, buhay ang ating Panginoon. Kaya tayo po ay laging lumapit sa Kanya, magpakumbaba, humingi ng tawad, tanggapin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating puso upang siya po'y manahan at manahan ng Kanyang Espiritu at igalang natin ang ating katawang ito. Huwag nating wasakin sa pamagitan ng mga tato o yung mga bagay na paglalasing, pagsusugahan, yung mga bisyo ay huwag po nating wasakin ito sapagkat yan ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang demonyo ay naparito upang magwasak at pumatay. So kung tayo po ay hindi handa at nawasak ang templo ng Panginoon sa pamagitan ng ating pamumuhay na masama o karimari-marin, tiyak po may pagbabayaran yan at ang kasasadlakan mo ay buhay na kung saan ikaw ay magdurusa. Kaya dear brothers and sisters, isang biyaya ng Panginoon ang pinakita sa atin. At dito po isa pa pong dito po ang magtatapos ang ating pong kwento. May isa pong magkaibigan. May isang lalaki na siya po ay mamamalakaya sa dagat.
At ang lalaki pong ito ay expectation na siya po ay makakahuli ng maraming isda. Ngunit, sa kanya pong paglalaya, ay hindi niya akalain na lumalakas po ang hangin. At doon sa paglakas ng hangin, lumalaki ang alon. Doon nagkaroon po ng takot ang lalaki. At siya po ay nagsagwan na muling pabalik sa kanyang sa kating. At siya babalik po at siya po ay hindi na mamamalakaya sapagkat nakita po niya na may malaking alon, malakas na hangin. Ngunit, dear brothers and sisters, sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sapagkat ako'y lagi niyong kasama. Anuman sitwasyon ang ating paglalakbay, sa ating paglalakbay, ang ating nakakabangga. Maging panatag ka lamang, sabi ni Exodus 14:14. Pumanatag ka at ipagtatanggol ka ni Yahweh. So, ibig sabihin po, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Kailangan po maging matapang ka at matatag sapagkat alam ng Panginoon ang iyong kinalalagyan. At ang sabi po dito, ay po sa Kawikaan, ito po ang sabi ng Kawikaan. So, nakikita po ng Diyos na dito po sa Kawikaan, ang sinasabi po niya, ang Diyos, Kawikaan 5:21. Si Yahweh lagi nakatingin, nakamasid sa kanyang mga anak. So dito po, ipinakikita po ng Diyos na ang Diyos po ay lagi nakamasid at hindi po siya nawawaglit. Hindi po niya inaalis ang kanyang paningin sa bawat isa po sa atin na anuman ang kalagayan natin. Kaya dear brother and sister, ito po sabi. Ang paningin ni Yahweh sa tao ay di inaalis. Laging nakasubaybay bawat oras at bawat saglit. Kailangan po, kapag kailangan pong ina-expect mo na kasama mo ang Diyos, anuman ang nangyayari, ay huwag kang mababagabag, huwag kang mababalisa, sapagkat ang Diyos po ay nakamasid. By faith, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kawikaan 15:3, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, at sa masama at mabuti, at pawang. Yun. So, ang paningin daw po ng Diyos ay lagi nakatingin sa bawat lugar at sa bawat oras. Sabi nga po, ang Diyos po ay nakatingin din sa masama at mabuti. So, ibig sabihin, ipinakikita po ng Diyos na kahit ikaw ay masama at mabuti, sama-sama kayong pagpapalain ng Diyos. Pangatlo, Kawikaan 20:24, si Yahweh na ang nagtatakda ng ating landas, kaya huwag ipagyabang ang iyong lakbayin. So, pinakikita po ng Diyos, ang Diyos po ang nagtatakda ng lahat. Kung ang ating paglalakbay po ay nakakaranas tayo ng problema, ay tayo po'y manalangin at lumuhod agad sa Diyos, magpakumbaba. At kung tatalikuran natin ang ating mga kasalanan at haharap tayo sa Kanya, sa Kanyang banal na trono, na tayo po'y nananalangin at nagpapakumbaba, humihingi ng awat, humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan, tayo patatawarin at tayo po ay Kanyang muli na sabi po ng Zacarias 1:3, manumbalik kayo sa akin at muli ko ako yung kakalingahin. Dear brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoon ay muli pong naipayag sa ngalan ng ating Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus po ang nagsabi, huwag kayong matakot. Ako'y lagi niyong kasama. Maraming po salamat, pagpalain kayo ng Panginoong Hesus at balutin kayong lagi tayo ng banal niyang dugo bilang proteksyon upang tayo mabuhay ng mahaba dito sa daigdig. Maraming po salamat sa pangalan ni Hesus. Amen.